Ang istorya na inyong mapakikinggan ay hindi angkop sa mga batang tagapakinig sapagkat ito ay naglalaman ng mga sensitibong linya at pagmumura na hindi dapat mapakinggan ng mga bata. Ang ilang bahagi ng istorya ay naglalaman ng mga mararahas na salita at bayolenteng pag-uugali ng karakter. Kaya ang patnubay ng nakatatanda ay kailangan. Ito ang tatandaan mo, Allison, hindi pa tayo tapos. Sinisigurado ko sa'yo may kalalagyan ka. Masyado ka matapang ngayon, ha? Sige, tingnan natin kung saan ka dadalhin yung kayabangan mo. Tingnan natin kung sinong may kalalagyan sa atin. Hindi mo na ako matatakot sa mga salita mo na yan. Ikaw ang matakot, Kira. Dahil uunti-untiin kita hanggang sa lumuhod ka sa harapan ko at magmakaawa sa kapatawaran ko. Nang sa ganon, tumigil na rin ang nakamamatay na sakit na ipaparanas ko sa'yo. Hindi kailanman maghihilom ang sugat ng nakaraan kung paulit-ulit na uungkatin ang pinagmula ng galit. Naging bunga ng kataksilan si Allison na siyang naging dahilan upang masira ang pamilya ni Kira. Kahit na pareho na silang nasa wastong edad at bumubuo ng sarili nilang mga pangarap, hindi pa rin nawawala ang galit ni Kira. Ang mga pagkakamali na ito ang magbibigay ng silakbo upang ang isa sa kanila ay lumapit sa itim na kapangyarihan. Subalit ang kapangyarihan bang ito ang tuluyang magpapagaan sa kanyang buhay o magsisilbing isang pasakit na tila ba sabay nilang bibit-bitin? May kapatawaran nga ba sa kasalanang hindi naman sila ang nagsimula? Ano? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin tapos siyang ginagawa mo? Kanina pa kami naghihintay ng trabaho na yan. Kukupad-kupad ka naman kasi. Maging mindful ka naman sa mga katrabaho mo. Malapit na akong matapos. Hindi ko rin naman kasi pwedeng madaliin to. Isa pa, alam mo naman na hindi sa aking trabaho to eh. Anong oras ko na kaya to nagawa dahil tinapos ko pa yung report na hinihingi sa akin? Bago lang ako rito. Sana tinutulungan mo rin ako. Nagre-reklamo ka naman ngayon? Napakasimple lang niyang pinapagawa sa'yo kung umasta ka naman. Akala mo naman aping-api ka. Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo sa trabaho mo, go! Mag-file ka ng resignation. Ewan ko na lang kung hindi ka bumalik sa pagiging basahan. Trabaho kasing unahin mo, hindi reklamo. Ay, nakaka-stress ka Lunes na Lunes. Sa buong maghapon na yon, walang ibang narinig si Allison kundi ang pangungutya galing kay Kira. Sanay na siya sa ganitong ugali ng dalaga dahil simula bata pa lang siya ay hindi na talaga siya nakatanggap ng magandang salita mula sa kapatid niya. Anak sa labas si Allison, kaya kahit na anong gawin niya ay hindi siya tinuturing na kapatid ni Kira. Pinilit na lamang ng dalaga na tapusin ang trabaho na pinapagawa sa kanya para maibigay na ito kay Kira. Tapos na ako sa pinapagawa mo. Pakitingnan kung tama ba yan para naman maayos ko kaagad kapag may ipapabago ka. Hayan, mabuti naman natapos mo rin. Akala ko aabutin ka pa rito hanggang bukas. Ay, ngayon mo pa ipapasa sa akin yan kung kailang uwian na, di ba? Hayaan mo na lang yan dyan, bukas ko na lang yan gagawin. Ilapag mo na sa lamesa ko. Ayusin mo ha, baka magkalat yan. Ipapaulit ko talaga sa'yo yan. Ang akala ko ba, kailangan na kailangan mo to. Pinapamadali mo pa sa akin, hindi na nga ako nag-lunch para rito. Gutom na ako, tapos pwede naman pala tong ipagpabukas. Kapag sinabi kong bukas na yan, bukas ko na yan gagawin. Kanina pa ako uwing-uwi eh. Sinigurado ko lang na matatapos mo talaga yan. Oo nga pala, ikaw na maglabas ng basura dito sa office ha. Aalis na ako. Uy ate, bakit pati ito gagawin ko? Sanay ka naman humawak ng basura, di ba? Parehas kayo ng nanay mong sanay sa basura. At ito palang tatandaan mo, wag na wag mo kong tatawagin na ate rito ha. O kahit na saan, anak ka lang ng tatay ko, pero hindi kita kapatid. Hindi na nakapaghintay pa na makapagsalita si Allison. Agad na ring umalis si Kira. Labag man sa kalooban ng dalaga na kolektahin ang mga basura sa opisina, ginawa niya ito.
Alam niya na wala rin namang ibang mauutusan dahil siya lang ang bago sa opisina nila. Sa paglabas niya, naabutan niya ang isang pamilyar na mukha. Vince? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Ang akala ko maaga kang uuwi. May mga inasikaso kasi ako sa opisina kaya ako bumalik. Tapos naghintay na lang din ako para sana may kasabay ka nang umuwi. Dumaan ako kanina sa department niyo. Napansin ko na tambak ang trabaho mo. Ang dami bang iniwan ng pinalitan mo? Ang daming pinagawa sa akin ni Ate Kira kanina eh. Kaso nang matapos ko naman, sinabi niya na bukas na lang daw niya gagawin. Ang sakit na nga ng likod ko. Pero okay lang, wala naman akong magagawa eh. Parte rin naman ata yun ng trabaho ko bilang baguhan. Bakit hindi ka umalma? Pare-pareho lang naman kayong mga empleyado. Ang sama talaga ng ugali niyang ate mo. Kaya walang tumatagal dyan sa department niyo. Gusto bang lumipat sa amin? Halata naman kahit na anong gawin mo, hindi ka naman niya tatanggapin. Ikaw na lang ang umiwas. Salamat na lang, pero kaya ko na to. Mas maganda nga to para kahit na paano, napapalapit ako kay Ate Kira. Gusto kong tuparin ang hiling ni Mama na maging maayos kami ng mga kapatid ko. Yung iba naman nakakausap ko, okay naman kami. Si Ate Kira lang talaga. Naiintindihan ko naman siya dahil siya ang bunso ng pamilya nila. Tapos bigla akong dumating na nakasira ng magandang tingin niya sa tatay namin. Kahit na, matatanda na kayo. Kung noon nagagawa ka niyang alipinin, pero iba na ngayon. Baka siguro kailangan mo na lang tanggapin na hindi ka talaga niya tatanggapin. May nararamdaman akong kaunting pag-asa at hanggat merong pag-asa, may pagtanggap na mangyayari. Darating din ang panahon na magiging kapatid din ang turing niya sa akin. Tara na nga, maghanap na lang muna tayo ng street food. Gutom na ako. Magkababata silang tatlo, kaya alam ni Vince kung paano tinuturing ni Kira ang kapatid niya. Hindi rin naman masisisi ng binata si Allison dahil isa si Kira sa mga kapatid na nais na makasundo ng dalaga. Matapos nilang kumain, agad na rin silang umuwi kung saan naabutan ni Allison ang ate niya na halatang iritado. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka na naman nagpupunta? Alam mo naman ang oras dito sa bahay, di ba? Pasalamat ka, hindi kita sinaraduhan ng pinto. Ate naman, anong oras na ako natapos sa office? May susi din naman ako, kaya sana nagpahinga ka na lang. Kasabay mo si Sir Vince? Siguro siya ang nilalandi mo sa office ngayon, ano? Hindi ka man lang nahiya? Talagang isa pa sa mga boss ang nilalandi mo? Alam mo namang nire-respeto sa office si Sir Vince tapos malalaman lang namin na isang kagaya mo ang papatulan niya. Napakababang babae. Hindi ako mababang babae. Isa pa, hindi ko siya nilalandi. Siya ang kusang lumalapit sa akin. Magkakakilala na tayo noon pa man. Kaya bakit naman pagbibintangan mo ko ng ganyan? Alam kong mga galawan na ganyan, Allison. Ang pagiging malandi pala, namamana talaga, no? Ang lakas ng dugo ng nanay mo, pati yung kasalanan niya, inuugali mo na rin. Hindi kumibo si Allison dahil alam niya na kapag nagsalita siya ay lalaki lang ang magiging alitan nilang dalawa. Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tinatalikuran dahil wala kang karapatan! Ano bang problema, Ate Kira? Wala akong ginagawa sa'yo, kaya utang na loob. Tigilan mo naman ako. Ano? Ganyan ba gusto mo? Ha? Yung nasasaktan pa kita? Ilang sampal pa ba para magising ka sa kahibangan mo? Simula ngayon, iiwasan mo na si Sir Vince. Mahiya ka naman sa kanya. Hindi yung ipapapasan mo pa sa kanya ang mga problemang meron ka. Baka mas malasim pa siya sa buhay dahil nandyan ka. Hindi na muling kumibo si Allison. Tumuloy siyang pumasok sa kwarto, bit-bit ang sama ng loob na nararamdaman niya. Kinikimkim niya ang sama ng loob para lang bigyan ng galang ang nakatatanda niyang kapatid. Magkasama sila sa iisang bahay na ibinigay sa kanila ng kanilang lolo. Kahit na masama ang pakikitungo ni Kira sa kanya, wala pa rin siyang balak na umalis. Kinabukasan, habang payapa na nagtatrabaho si Allison, nilapitan siya ng kanyang kapatid.
Tapusin mo na yan ngayon. Kailangan yan ni Sir Vince. Unahin mo na yan sa mga ginagawa mo. Baka naman pwedeng mamaya na lang yan. Malapit na kasi ang break time. Nagugutom na ako eh. Hindi pa ako nag-aalmusal. Wala akong pakialam kahit na manginig ka sa gutom. Kailangan mo matapos yan. Mamaya magkamali pa ako dyan dahil gutom ako. Kahit saglitin ko lang, kakain ako, mabilisan lang. Hindi ka kakain hanggat hindi ko sinasabi na pwede kang kumain. Wala kang karapatan na magreklamo sa mga sinasabi ko ha. Mas mataas pa rin ako sa'yo sa kahit na anong bagay. Hindi naman ako nakikipagpagalingan sa'yo, ate. Ang hinihingi ko lang naman ay ang karapatan ko. Tao ako, ate. Hindi ako robot na pwede mong manipulahin kapag may gusto kang ipagawa sa akin. Hindi mo ako, ate! Ilang beses ko bang kailangan ipamukha sa'yo na hindi tayo magkadugo? Kung hindi mo ko matanggap ngayon, sana naman wag mong dalhin ang galit mo sa akin kapag nasa trabaho tayo. Oo na, isa na akong pagkakamali. Nabuhay ako dahil sa kasalanan ng nanay ko at ng tatay mo. Kailangan ba na ipagkalat natin sa lahat na anak ako sa labas? Magiging masaya ka ba kapag ganon? Hindi lang dapat ipagkalandakan, dapat din silang bantaan. Dahil katulad ng nanay mo, kaya mo ring umakit ng lalaking may asawa at manira ng pamilya. Dahil ang kasalanan ng magulang ay maaaring ulitin ng anak. Tumataas na ang tensyon sa dalawa na naging dahilan upang mapukaw nila ang atensyon ng ibang mga nagtatrabaho. Anong nangyayari dito? Batang ingay. Sir Vince, ano pong ginagawa niyo dito? Pasensya na po. May meeting kami pero mas nangingibabaw pa ang boses mo. Ano ba ang problema? Hindi ba oras ng trabaho ngayon? Anong ginagawa niyo rito ha? Binabayaran ba kayo ng kumpanya para lang magsigawan ng mga personal ninyong problema? Paano po kasi itong bago? Hindi ginagawa na maayos ang trabaho niya. Tinuturuan ko lang naman po. Nagmamagaling pa siya. Pasensya na po, sir. Hindi ko na po namalayang napalakas na po pala ang boses ko. Kinuha ni Vince ang papel na nasa harapan ni Allison. Tinangkapan ni Kira na agawin yon. Bakit siyang gumagawa nito? Sa'yo ko ito pinapatapos, di ba? Gusto mo bang ipasa sa kanya ang trabaho mo? May nahanap ka na bang bagong trabaho kapag tinanggal kita ngayon? Sir, wag naman po. Hindi naman po yan ang pinapatrabaho ko sa bago. Nailapag ko lang po yan dyan. Wag niyo akong tanggalin, sir. Parang ahawa niyo na. Tinuturuan ko lang naman po siya ng mga trabaho. Sa susunod na makarinig pa ako ng mga reklamo na ipinagagawa mo sa iba ang trabaho mo, baka oras na para patawan ka ng tamang kaparusahan. Alam mo naman na kung ilang bago na ang umalis sa department nyo. Baka iisang tao lang ang dapat paalisin para magkaroon ng malaking pagbabago. Opo, sir. Sorry po ulit. Hindi na po mauulit, sir. Pangako po. Tumingin pa si Vince kay Allison na nakayuko lang. Matapos nito ay umalis na siya. Mas lalo namang nakaramdam ng inis si Kira dahil napahiya siya sa harapan ng mga katrabaho niya na ni minsan ay hindi nangyari sa kanya. Buwisit ka talagang babae ka. Humanda ka sa akin pag uwi natin. Pinahiya mo ako sa lahat. Hindi kita ipinahiya. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Pasalamat ka, kailangan kong magtempi ng galit sa'yo. Dahil kung hindi, ngayon palang masasaktan ka na sa akin. Tapusin mo yung pinagagawa ko. Huwag kang magsusumbong kay Sir Vince. Wala namang magagawa si Allison sa galit ng kanyang ate. Ang alam niya lang ay kahit na paano, naging banayad ang buong araw niya. Hindi siya inutusan ni Kira, ngunit ramdam niya ang nagliliyab na galit sa dibdib ng kanyang ate. Nang kinagabihan na yon, magkasama na naman sila ni Vince. Tara na, sabay na ulit tayo. Hindi kasi tayo nakakapag-usap kapag nasa office tayo. May gusto lang sana akong sabihin. Tungkol saan ba? Sa ginawa ko kanina? Ayaw mo bang pinagtatanggol kita? Alam ko naman na may maling pinapagawa sa'yo si Kira. Kailangan lang ng taong magsasalita sa kanya. Oo, nagpapasalamat ako sa'yo. Pero sana kapag nasa office tayo, iwasan mo na muna ako. Para kasing hindi maganda tingnan na
Ikaw nasa mataas na posisyon habang ako naman baguhan. Marami na kasi ang nakakapansin sa ating dalawa. Alam ko naman na nanliligaw ka sa akin matagal na. Pero pakiusap naman. Ganun ba? Gusto ko pa naman sana na sabay na tayo palaging kakain. Pero tama ka nga. Mukhang hindi rin maganda yun sa trabaho. Pero hindi mo naman ako pinatitigil sa panliligaw ko sa'yo, di ba? Hindi naman. Hindi lang kasi maganda ang mga naririnig ko na baka kaya pumapabor sa akin ang lahat ay dahil naroon ka. Pwede rin ba na huwag ka na maging backup ko? Hayaan mo na lang muna ako sa mga desisyon na ginagawa ko. Hayaan mo ko kapag ang problema ko ay tungkol sa pamilya ko. Hindi ko masasabi na hayaan na lang kita. Depende na lang siguro sa mangyayari. Kung may mananakit sa'yo, hindi ko hahayaan sarili ko na manood na lang. Alam mo naman kung gaano kakahalaga sa akin. Kaya ayoko may ibang tao na mananakit sa'yo. Basta, kahit na anong mangyari, huwag kang gagawa ng papabor lang palagi sa akin. Pangako mo sa akin yan. Ayoko lang kasi na pati ikaw madamay sa galit nila. May mga nagagalit na ba sa akin? Wala naman akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga sa akin, ikaw ang huwag magalit. Basta sana naman maintindihan mo ko. Ipangako mo na lang na hindi mo ipapahalata sa lahat na nanliligaw ka sa akin. Susubukan ko. Hindi ako nangangako, pero handa akong subukan. Naging malinaw kay Vince ang nais ng dalaga. Kapag nasa trabaho silang dalawa, para bang hindi sila magkakilala. Pero kapag nasa labas na sila, doon sila mas lalong nagkakalapit. Nagpapatuloy ang araw na sa labas lang sila halos mag-usap na dalawa. Para kay Vince, nahihirapan siya, pero unti-unti naman din niyang nakakaya. Habang tahimik si Allison na nagtatrabaho, nilapitan siya ng isa niyang lalaking katrabaho at nagtanong kung pwede silang sabay na umuwi. Pasensya ka na dyan. Hindi ko sigurado pero baka kasi may kasabay akong umuwi. Pasensya ka na ha. Saka hindi rin ako sumasakay sa motor. Siguro iba na lang ang ayain mo. At sino namang makakasabay mong umuwi? Si Sir Vince ba? Wala siya ngayon. Umalis siya dahil may emergency meeting silang pinuntahan. Malamang sa malamang, hindi kanya sasamahan. Alam nga naman na mas mahalaga ka pa kesa sa trabaho niya. Ano, may relasyon na ba kayong dalawa? Wala kaming relasyon ni Sir Vince. Alam mo naman na bago ako nagtrabaho rito, magkaibigan na talaga kami. Baka naman nagsisimula ka palang akitin siya. Nagpapanggap na mahinhin, tapos malandi naman pala talaga. Hindi na nakakapagtaka. Bakit ko pa ba kailangang sabihin? Halata naman sa'yo. Wala akong nilalandi. Labas ang personal kong buhay sa trabaho. Kaya please lang, Ate Kira, huwag kang gumawa ng kwento. Oops! Napaghahalataan ka na kaagad. Madaling itago ang kalandian mo rito, Allison. Alam kong kaya mo yon. Nagawa na nga ng nanay mo noon di ba? Malamang kaya mo rin gawin yon. Mas masahol pa sa pagiging kabit at anak sa labas ang magagawa mo. Veteranong mga agaw ba naman ang nanay mo Kaya praktisado ka for sure. Hindi ka ba talaga titigil, Ate Kira? Huwag mo akong pagtataasan ng boses. Ang kapal ng mukha mo para ganyanin ako Bakit? May kaya ka na ba ipagmalaki Maalala mo sana kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa nanay ko dahil kahit nabunga ka ng kasalanan, siya pa rin ang tumulong para makapag-aral ka. Kaya ayusin mong ugali mo kapag kausap ako. Umirap lang si Kira bago ito umalis sa kinatatayuan niya. Lumilipas ang oras, patuloy niyang pinaparinggan si Allison. Habang si Allison naman ay pinipigilan ng sarili na huwag sumabog sa galit. Hanggang sa sumapit na ang oras ng pag-uwi nila. Nakatanggap ng tawag ang dalaga mula kay Vince at sinabi na hindi siya makakasabay sa pag-uwi. Sakto naman na nakaabang si John na kanina pa naghihintay na sabayan siya ni Allison. Allison, ano na? Tara na. Sumabay ka na sa akin. Ito, kotse na ang dala ko. Kasi ang sabi mo, hindi mo gustong sumakay sa motor. Ihatid na kita pa uwi.
Hindi na. Huwag ka na mag-abala dahil kaya ko naman umuwi mag-isa. Hayaan mo na, malapit lang naman ang bahay ko. Commute na lang ako. Sige na, kahit ngayon lang. Pagbigyan mo naman ako. Nakakahiya naman dahil hiniram ko pa ito sa tropa ko. Tapos, hindi man lang kita maihahatid. Wala naman ako masamang gagawin sa'yo eh. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Tumingin sa paligid si Allison. Nakita niya ang ate niya na nakatayo mula sa hindi kalayuan at masama ang tingin sa kanya. Nakakaramdam siya ng hiya, lalo pa at hindi naman siya sumasama sa kung sinong lalaki. Pero wala na siyang nagawa kundi ang sumama kay John, dulot na rin ng pangungulit ng lalaki. Huwag ka nang mahiya sa akin ha. Pwede naman din kitang ihatid araw-araw eh. May boyfriend ka na ba? Hindi kasi ako sanay na may ibang naghahatid sa akin pa uwi. Baka kasi ibang isipin ng mga tao. Alam mo naman kung paano sila manghusga. Wala akong boyfriend, pero may manliligaw ako. Eh di, pwede ko pa pala siyang maunahan sa'yo. Nagkaroon ka na ba ng nobyo noon? Hindi pa. Saka ayoko ng ganitong usapan natin, John. Pwede bang iba na lang? Naiilang kasi ako eh. Hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend? Ang ibig sabihin, hindi ka pa nakakasiping ng iba. Ang swerte naman pala ng lalaki makakauna sa'yo. Para tuloy, gusto ko makisali sa paligsahan. Walang paligsahan. Dahil wala akong balak ibigay ang sarili ko sa lalaking hindi pa ako pinapakasalan. Kung tingin mo ay paligsahan ng pagkauna sa isang babae, mali yata yan. Hindi kami bagay na nagiging premyo kapag kayo ang nanalo. Grabe ka naman sa akin. Hindi ba pwedeng humahanga lang ako sa mga babaeng hindi pa nahahawakan ng iba? Ganyan ang gusto ko eh. Masarap. Bitawan mo nga ako! Kung saan-saan na napupunta ang kamay mo, huwag mo akong hawakan! Pakihinto na lang ang sasakyan dahil bababa na ako. Teka, saan mo ako dinadala? Hindi rito ang daan papunta sa bahay namin. Ihinto mo ang sasakyan! Tulong! Kahit humingi ka ng tulong, walang makakarinig sa'yo. Saan kita dadalhin? Sa langit, kasama ko. Nakakatuwa naman. Walang yaka! Ibaba mo ako! Itigil mo ang sasakyan! Tulong! Tulungan niyo ako! Huminto ang sasakyan sa isang liblib na lugar. Nagtangka si Allison na buksan ang pinto, ngunit hindi niya ito magawa. Agad siyang hinigit ni John para mas lalong lumapit sa kanya. Ano na, Allison? Bakit ka ba pumapalag pa? Huwag kang matakot. Sagot naman kita. Ayup ka! Bitiwan mo ako! Wala akong ginagawa sa'yo! Kaya huwag mo akong ganituhin! Matino akong babae! Hindi ako katulad ng iniisip mo! Maawa ka naman! Bakit kailangan mo pang maging matinong babae? Pwede ka namang maging katulad ng nanay mong kabit. Tara na. Ako na ang magpapaligaya sa'yo. Mukhang mahina si Sir Vince. Hindi ka niya makuha kaagad. Halata namang easy to get ka. Masyado lang papilit. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Parang awa niyo na! Sige lang. Sumigaw ka lang. Walang ibang makakarinig sa'yo. Tayo lang ang narito. Hindi nila makikita ang gagawin natin. Nanggigigil na ako sa'yo. Ang sarap mo. Kahit tinititigan pa lang kita. Nakakapanlaway ka. Napupuno ng pagnanasa si John habang nakatingin sa katawan ni Allison. Hinigit niya pa ang dalaga at sa paghila niya ay napunit ang pang-itaas na damit nito. Bumungad sa kanya ang malusog na dibdib ni Allison. Grabe. Ako na ang pinakamaswerteng lalaki. Bastos ka! Manyakis ka! Ibaba mo na ako! Maawa ka na sa akin! Nagmamatigas ka pa ha? Itong sayo.
Ah! Ang sakit! Tigilan mo ko! Nasasaktan ako, parang awa mo na! Nagpatuloy si Jan na sampalin ang dalaga upang manghina ito. Wala na siyang pakialam kung nakikita niya ang dugo na lumalabas sa bibig at ilong ni Allison. Ang gusto lang ni Jan ay ang maangkin ang katawan ng babaeng inaasam niya. Kahit na anong pagmamakaawa ng dalaga, wala siyang ginawa kundi ang piliting hubaran si Allison. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng nabasag na salamin. Buisit! Sino yun? Allison? Andyan ka ba? Sir Vince? Hayop ka. Mapapatay kita. Humanda ka sa akin. Ilabas mo si Allison. Sa labis na takot ni Jan, binuksan niya ang pinto at itinulak palabas ang dalaga. Bumagsak sa semento si Allison na naging dahilan para magkaroon siya ng gasgas. Nagmamadali rin namang umalis si Jan dahil sa takot ng kung anong maaaring gawin sa kanya ni Vince. Allison, ayos ka lang ba? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Hayop talaga ang lalaking yon. Hindi ako papayag na hindi siya managot sa ginawa niya sa'yo. Natatakot ako. Tulungan mo ako. Muntik niya akong gahasain. Gusto ko nang umuwi. Nakakaramdam ng labis na galit ang binata dahil sa labis na pag-iyak ni Allison. Inuwi na muna niya sa bahay nila ang dalaga upang kahit paano ay kumalma ito. Dahil lola lang niya ang kasama sa bahay, lumang duster ang ipinahiram sa kanya. Salamat, Vince. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung hindi ka dumating. Maaaring naisakatuparan na ni Jan ang masama niyang balak sa akin. Salamat talaga. Oo nga pala. Paano mo naman nalaman na nandun ako? Nagpadala sa akin ng picture sa Kira. Ang sabi niya, sumama ka raw sa isang lalaki na nilalandi mo. Tapos, saktong nang pauwi na ako, nakita ko ang sasakyan na yon. Kaya sinundan ko. Naabutan lang ako ng stoplight kaya medyo natagalan ako makasunod. Malakas ang pakiramdam ko na isa ang ate mo sa may pakana nito. Ganun na ba kasuktulan ang galit niya sa'yo? Gumagawa na siya ng mga bagay na ikapapahamak mo? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pwede bang dito na lang muna ako? Bukas na lang ako babalik sa bahay. Nagsalita ang lola ni Vince at sinabing maaari siyang manatili roon hanggang sa makaya na niyang bumalik sa bahay nila. May nabanggit din ang matanda na kung sa kanya raw yun nangyari noon, baka nagdurusa na sa sakit na hindi maipaliwanag ang sino mang gumawa ng masama sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Magpahinga ka na muna. Huwag mo nang pansinin ng lola ko. Baka may masabi pa yan sa'yo. Bakit para namang takot na takot ka sa sasabihin ng lola mo? Tungkol ba saan yun? Ay, tinanong pa talaga. Huwag mo nang alamin dahil hindi rin naman magandang gawain yon. Umamin ang matanda na isa siyang mangkukulam. Isang lihim ng pamilya nila na kinakahiya ni Vince. Noong kabataan daw niya, marami na siyang nabigyan ng leksyon. Mga kaaway na sa pamamagitan lamang ng itim na kapangyarihan niya nagagantihan. Wala na. Malamang yan. Hindi mo na rin ako kakausapin. Iisipin mo na galing rin ako sa masamang pamilya. O pamilya kami ng dyablo. Si Lola naman, matagal na kitang pinatitigil sa ganyang gawain mo. Tapos ngayon, sinabi mo pa sa babaeng nililigawan ko? Hindi naman ako magagalit sa'yo. Naiintindihan kita. May isang parte ng buhay mong nais mong takasan at itago. Hindi naman sa'yo nagsimula ang pagiging mangkukulam eh. Naging parte ka lang ng pamilya na marunong gumamit ng itim na kapangyarihan. Parehas lang tayong hindi perpekto ang buhay na pinagmulan at alam kong wala namang masama doon.
Nang gabing yun, hindi nawala sa kaisipan ng dalaga ang tungkol sa kakayahan ng lola ni Vince. Kaya kinausap niya ang matanda at nagpaturo kung paano maging mangkukulam. Noong una ay nag-aalangan pa si Allison, ngunit may kung ano sa kalooban niya na nag-uudyok sa kanyang gawin yon. Alam niyang masama, ngunit kung ang kasamaang yon ang magiging kakampi niya, bakit hindi niya yayakapin ang kadiliman? Sinigurado muna ng matanda na desidido siya bago siya turuan sa mga ritual. Kinaumagahan, hindi umuwi si Allison. Sabay silang nagpunta sa trabaho ni Vince at binilhan na lang siya ng damit na maisusuot niya sa opisina. Handa ka na ba? Kakasuhan natin si Jan. Alam ko na papasok yun sa trabaho ngayon. Hindi kaya ng pamilya niya ang walang kabuhayan. Huwag mo siyang pakialaman. Ako ang bahala sa kanya. Seryoso ka ba? Ano naman ang gagawin mo sa kanya? Hayaan mong ako ang gumante para sa sarili ko. Ako naman ang lalaban para sa karapatan ko. Susubukan ko. Pero kapag may napansin akong kakaiba, ako na mismo ang kikilos para makasuhan ng walang hiyang lalaking yun. Huwag kang mag-alala dahil hindi na ito magtatagal. Dahil ikaw na rin mismo ang makakakita ng kahahantungan niya. Nagsimula na ang panibagong araw, kung saan tila ba ibang Allison na ang nakaharap sa mga taong nang aapi sa kanya noon. Oh, pumasok ka sa trabaho? Saan ka naman nagpunta at hindi ka man lang umuwi ng bahay? Mukhang nasarapan ka sa labas ah. Sino kaya ang kasama mo? Masyado pang maaga para masira ang araw nating dalawa. Sanay ka na talaga sa ganitong almusal, ano? Puro galit na lang. Ay, wow! Mukhang tumatapang ka na ngayon. Ano na ba ang pinagmamalaki ng anak ng kabit? Ah, sa bagay. Kapag mga kabit talaga, malalakas ang loob. Hindi ako nagtataka. Sa panahon kasi ngayon, ang akala ng mga kabit, sila na ang bida. Magtrabaho na lang tayo. Maawa ka naman sa sarili mo. Masyadong napupuno ng galit eh. Gusto ko maging maayos ang araw ko. Kaya utang na loob, magpahinga ka naman sana ate. Paraan nga dyan. Hinawi niya si Kira bago siya umupo sa pwesto niya. Sinipat niya pa ng tingin kung saan ba naroon ang kinauupuan ni Jan. Hindi ito makatingin sa kanya, ngunit umaasta na parabang wala itong masamang ginawa sa kanya. Isa yon sa mas lalong ikinagagalit ng dalaga. Oo nga pala, Allison. Ang akala ko kasi hindi ka na uuwi sa bahay. Sinako ko na kasi yung mga gamit mo. Tapos yung mga basura na nasa ilalim ng higaan mo, pinatapon ko na rin. Bigla kasi akong sinipag maglinis ng bahay eh. Anong mga basura? Wala akong basura sa ilalim ng higaan ko. Ay, hindi ba basura yung nasa ilalim ng higaan mo? Yung mga anik-anik at papel-papel sa box? Mukha kasing mga basura. Andun kasi ang picture ng nanay mo. Pasensya ka na ha. Medyo nahirapan kasi akong ipagkumpara kung ano ang basura sa hindi. Ano? Anong ginawa mo, Kira? Bakit mo pinakialaman ang gamit ko? Alam mo naman na yun na lang ang naiiwang alaala sa akin ng nanay ko. Bakit mo itinapon? Ah, nagagalit ka sa akin? Aba, ang kapal naman ang mukha mong sa akin ka pa magalit. Ano bang pakialam ko sa mga gamit mo? Niligpit ko lang naman dahil palalayasin na kita sa bahay na yon. Ayokong mahawa pa sa kalandian na meron ka. Kaya pwede ba? Huwag mo akong sinisigawan. Sino hindi magagalit sa ginawa mo? Gamit ng nanay ko yon, bakit mo tinapon? Wala ka man lang bang respeto sa gamit ng iba? Pasalamat ka, yan lang ang natamo mo sa akin. Kung alam mo lang kung gaano nakatagal ako nagtitimpi sa'yo. Tinapon ko na yon at wala ka nang maaabutan pa. Malamang nakahalo na yun sa mga mababahong basura, katulad lang ng nanay mong isang mabahong basura. Kabit at papanira ng pamilya. Dapat nga sumunod ka na lang sa kanya. Bakit ba nag-iwan pa siya ng salot dito? Gamit yun ng nanay ko. Yun na lang ang bagay na nagpapaalala sa akin na may taong nagmahal sa akin ng tunay. Alam ko ang galit mo sa kanya. Dahil sa akin kaya ka nawala ng ama. Pero hindi pa ba sapat ang ilang taon na pagpapahirap at pamamahiya mo sa akin?
Hanggang kailan ko ba dapat pagbayaran ng kasalanan na hindi naman ako ang gumawa? Bakit sina Kuya Martin? Tanggap na nila ako. Ang hirap mong pakisamahan. Lahat naman ginagawa ko eh. Huwag mo akong iyakan dahil hindi ako naaawa sa'yo. Itong galit sa puso ko, kahit na kailan hindi mawawala. Sa tuwing nakikita kita, pinapaalala lang sa akin ang mga bagay na nawala sa akin simula nung ipanganak ka. Kung pwede lang sanang hindi na kita makita eh. Kaso ikaw itong nagpupumilit na tanggapin kita. Kung kaya yun ng mga kapatid ko, ako hindi. Dahil wala akong naging masayang alaala sa tatay ko. Dahil lahat ng dapat na pagmamahal na para sa akin, inangkin mo. Hindi ko yun kasalanan. Pero kasalanan ng nanay mo. Ikaw ang pinakamahalaga sa nanay mo. Pinakamahalagang kasalanang iniwan niya sa mundong ito. Ayoko na makipagtalo sa'yo dahil pagod na akong pakisamahan ka. Huwag mo nang ipagsiksika ng sarili mo dahil kahit na anong gawin mo, hindi magbabagong pagtingin ko sa'yo. Hindi na kumibo pa si Allison dahil ayaw niyang mahaluan ng drama ang araw na dapat ay para sa trabaho nila. Kahit na sobrang sama ng loob niya, pinilit niya pa rin ang sarili na tapusin ang ginagawa niya hanggang sa pinapasok sila sa loob ng meeting room. Teka, bakit ako hahawak sa presentation? Yon ang sinabi sa amin para mas matuto ka raw. May mata ka naman siguro, marunong ka magbasa. Kung bobo ka talaga, hindi mo maiintindihan ang nakalagay sa presentation. Huwag kang ang tanga, bilisan mo na. Sumunod sa loob si Allison. Naabutan niya ang mga may matataas na posisyon sa kumpanya. Naroon din si Vince, kalmado lang na nakaupo. Sandali lang po, bubuksan ko lang ang presentation namin. Nakakaramdam ng kaba si Allison, lalo pa at nakikita niya ang ngisi ni Kira at ang pigil na tawa ng mga kaibigan ng ate niya. Pakiramdam niya ay may ginagawa ang mga ito at hindi nga siya nagkamali sa kutob niya. Nang mabuksan niya ang presentation, bumungad sa kanilang lahat ang mga litrato ni Allison mula sa pagsakay niya sa kotse ni Jan, ang hubad niyang katawan na kuha sa kanilang bahay at ang iba pang malalaswang litrato na halatang gawa-gawa lang. Nanlamig ang buong katawan ng dalaga sa mga nakita niya. Patayin niyo yan! Anong ibig sabihin nito? Bakit may ganyang mga litrato si Allison? Hala, ano yan? Saan naman ang galing ang mga yan? Ay, sinasabi ko na nga ba, may kakaibang ginagawa ang babae na yan. Bakit yan ang nilagay mo? Iba naman ang pinagawa namin sa'yo ah. Para kanino mo ba dapat ipapadala yan? Sa bago mong kliyente? Hindi ko alam kung saan ang galing yan. Pasensya na po, patawarin niyo ako. Hindi ako may gawa niyan. Sir Vince, alam mong hindi ko kayang sirain ang sarili ko sa harapan nilang lahat. Baka naman kasi may balak kang ipakita yan para maakit mo sila. Effective ha? Nakuha mong atensyon ng lahat. Allison, nagtatrabaho ka sa isang sikat at magandang kumpanya. Huwag mong ipahiya mga kababaihan sa harapan ng mga boss natin. Tapos ano pang pinagkakalat mo? Na lahat ng kalalakihan dito naaakit sa'yo? Tapos ngayon, si Sir Vince, ang nilalandi mo na. Alam mo bang nananahimik na lang kami kapag naririnig namin sa mga kalalakihan dito na naikakama kanila ng libre? Hindi yan totoo! Wala akong ginagawa! Hindi na napigilan pa ng dalaga na maiyak. Pakiramdam niya ay nakahubad na siya sa paningin ng mga tao sa loob ng opisina. Wala nang paglagyan ang hiya niya at ang mga paninirang naririnig niya ay tila ba umuukit na rin sa pagkatao niya. Agad siyang umalis at nagtungo sa isang tao na alam niyang makakatulong sa kanya. Lola, pagod na akong kontrolin ang galit ko. Naging mabuti naman akong tao. Pero para bang sama kong nilalang dahil lang sa kasalanan na hindi naman ako ang gumawa. Tulungan mo ako, Lola. Gusto kong gawin ang sinasabi mo sa akin tungkol sa pagiging mangkukulam. Desidido na po ako.
Nararamdaman ng matanda ang pagiging desperada ni Allison at ang awa niya rin sa dinaranas nito. Inilabas ng matanda ang 5 manika at ibinigay ito sa dalaga. Ipinaliwanag sa kanya na walang ibang tao na dapat makaalam ng ginagawa niya. Dahil sa oras na malaman ito ng iba, maaaring magkaroon ng problema sa pagsasailalim ng kaluluwa niya sa kadiliman. Inabisuhan din siya na kapag sinimulan na niya ito, mahirap nang makalaya pa. Wala nang pakialam ang dalaga sa mga mangyayari o magiging balik sa kanya. Ang alam niya lang, nais niyang makaganti sa mga taong namahiya sa kanya. Pauwi na si Allison nang masalubong niya si Vince. Kanina pa kita tinatawagan. Mabuti na lang nagpunta ako rito. Wala kasi sumasagot sa bahay niyo. Aalis na ako sa bahay na yon. Ngayong araw mismo. Kailangan ko lang makuha mga gamit ko. Saan ka na naman pumunta? May lilipatan ka na bang bahay? Maghahanap ako ng bahay. Siguro naman may makikita ko ngayon. Ayoko na. Hindi ko na kaya pang pakisamahan si Ate Kira. Totoo nga talaga na hindi kami pwedeng tumira sa iisang bahay. Sorry sa mga nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Nagawan ko na ng paraan. Nakausap ko na ang mga boss at naipaliwanag ko na ang mga malimbintang sa'yo. Magsasagawa rin kami ng investigasyon para mapanagot ang sino mang nananabotahe sa'yo. Gusto mo bang mag-leave muna? Papasok pa rin ako sa trabaho. Hindi ako papayag na basta na lang nilang masisira ang buhay ko. Hindi na sa ngayon dahil handa na akong magbalik sa kanila ng mga galit na nararamdaman ko. Bawat isa sa kanila, mararamdaman pa unti-unti ang paghihiganti ko. Sasamahan na kitang kunin ng mga gamit mo. Pwede kang tumuloy muna saglit sa isa kong bahay. Wala namang tumitira doon dahil andito ako ngayon sa bahay ni Lola. Huwag kang mag-alala. Hindi mo naman kailangang magbayad ng upa. Kung gusto mo, doon ka na lang muna hanggat wala ka pang bahay. Maraming salamat, Vince. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo ng lola mo. Kayong dalawa lang ang tumutulong sa akin ng ganito. Kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin. Bakit ang lola ko? Huwag mong sabihin may ibinigay na offer sa'yo si Lola. Ako na ang bahala sa bagay na yan. Hindi makumbinsi ni Vince ang dalaga na sabihin sa kanya ang naging usapan nila ng kanyang lola. Pero alam na niya na may kinalaman itong lahat sa itim na kapangyarihan. Kinabukasan, pumasok si Allison. Taas noo siya sa paglalakad kahit napansin niya ang panghuhusga mula sa mga taong nakakakita sa kanya. Wow! Pumasok ka pa pala? Grabe ang kakapala ng mukha mo, ha? Ganyan ka na ba kalala? Matapos ng mga revelasyon kahapon? Proud na proud? Bakit ako mahihiya kung wala naman akong ginagawang masama? Mabuti na lang pala nakuha mo ng mga gamit mo. Wala ka bang ninakaw sa gamit ko? Para kasi minawawala akong alahas eh. Baka naman ninakaw mo na at ibinenta. Mukha pa namang wala kang pera. Malandi na, magnanakaw pa. Aba, ang tapang mo para talikuran ako ah. Ha? Kinakausap pa kita, bastos ka! Aray ko! Bitawan mo nga ako! Ayaw mo talaga akong tigilan? Sige, dito tayo magpang-abot. Ano ba? Aray! Bitiwan mo nga ako! Ang sakit ng sabunot mo sa akin, Allison! Ano ba? Nasasaktan ako sinabi! Baliw ka na talaga, babae ka! Kakalbuhin talaga kita! May katagalan din ang naging away ng dalawa. Walang pumipigil sa kanila at wala man lang umaawat. Hanggang sa hinila ng kaibigan ni Kira ang dalaga at itinulak palayo. Doon lang nagsimula ang iba na pumagitna sa kanila. Ito ang tatandaan mo, Allison. Hindi pa tayo tapos. Sinisigurado ko sa'yo may kalalagyan ka. Masyado kang matapang ngayon, ha? Sige, tingnan natin kung saan ka dadaling ng kayabangan mo. Tingnan natin kung sinong may kalalagyan sa atin. Hindi mo na ako matatakot sa mga salita mo na yan.
Ikaw ang matakot, Kira. Dahil uunti-untiin kita hanggang sa lumuhod ka sa harapan ko at magmakaawa sa kapatawaran ko. Nang sa ganon, tumigil na rin ang nakamamatay na sakit na ipaparanas ko sa'yo. Buong maghapon na hindi nagpansinan ng dalawa. Wala rin ang nagtangka na mang-away kay Allison dahil pansin nila ang naging malaking pagbabago sa ugali niya. Nang kinagabihan, nagkitang muli sina Vince at Allison. Sila na naman ba ang may kagagawan sa'yo niyan? Hayaan bukas. Ako ang gagawa ng paraan para mailipat ka na ng department. Hindi na maganda ang nangyayari. Parehas na itong nakakaapekto sa trabaho at sa personal mong buhay. Huwag ka na mag-alala sa akin. Alam ko na ang ginagawa ko. Ayokong umalis doon dahil gusto kong makita ang mangyayari sa kanila. Gusto kong masaksihan itong lahat. Umamin ka nga sa akin, Allison. Nagpapatulong ka ba sa lola ko mangkulam? Hindi ka naman madadamay rito eh. Hayaan mo na lang ako. Anong hindi ako madadamay? Ayoko na maging katulad kanya. Hindi ka dapat mabalot ng kadiliman. Ayoko na pagsisihan mo itong lahat. Alam mo bang may malaking sumpa ang mapupunta sa'yo sa oras na gawin mo yan? Kapag natalo ka ng isang albularyo, maibabalik ang lahat sa'yo. Ikaw lang ang mapapahamak sa pagiganda mong gagawin. Lumaban tayo ng patas. Andito naman ako. Tutulungan kita. Huwag kang magpasakop sa kadiliman. Salamat sa paghatid mo sa akin dito. Sige na, umuwi ka na. Magkita na lang tayo bukas. Wala nang ibang nagawa pa si Vince. Hindi niya rin naman mapilit ang dalaga na makinig sa kanya at huwag magpasakop sa kadiliman. Mula sa loob ng bahay, inilabas ni Allison ang mga manika. 2 pa lang ang nakukuhanan niya ng buhok. Nais niyang makita kung ano nga ba ang mangyayari sa kanila sa oras na patawan niya ng sumpa ang mga yon. Sinimulan niya ang pagsisindi ng kandila habang nag-uusal ng ritual. Nagsisimulang lumamig ang loob ng bahay at maging magalaw ang sindi ng kandila. Sinimulan na niyang itarak sa manika ang buhok na nakuha niya mula kina Kira at John. Pinahabol niya pa ang buhok na nakuha niya sa kaibigan ni Kira. 3 kaluluwa kaagad ang iaalay niya sa kadiliman. Kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho, huling dumating ang 2. Bagay na hindi naman nangyayari noon dahil palaging sila ang maagang nakakarating sa opisina. Buwisit talaga. Bakit ba ang kati ng buong katawan ko? Ang dami mo namang butlig sa katawan. Nakakadiri tingnan. Nagnanaknak pa. Naliligo ka pa ba? Mas nakakadiri ang pagkatao mo. Pwede bang manahimik ka? Nangangati na nga ako eh. Hindi ko mapigilan. Sobrang kati na. Kahit nagdurugo na to, hindi ko mapigilan ang kamay kong kamutin. Buwisit naman oh. Nasaan na ba si Lily? Narinig ko kanina na hindi raw makakapasok dahil nasa ospital siya. May sakit ba siya? Magkausap lang kami kagabi ah. Baka nakakalma na rin katulad sa'yo. Nangangati ang bibig niya, tapos may mga butlig na nagnanana. Ganyan sa'yo. Pero mas malala lang yung nangyayari sa'yo kasi buong katawan na. Sobrang kati! Nakakainis! Aray! Ang sakit kapag nakakamot ko pero hindi ko naman mapigilan. Bumabaon na ang mga kuko ni Kira sa kanyang katawan. Halos gusto na niyang itali ang kamay niya para lang mapigilan siya sa pagkamot. Kahit nahawakan siya ng mga katrabaho nila, masyado siyang malakas. Tila ba hindi niya kontrolado ang sarili niya. Ayoko na ng ganito. Hindi ko na kinakaya ang sakit at ang kati ng katawan ko. Tulungan niyo ako. Dalhin niyo ako sa doktor. Maawa na kayo sa akin, hindi ko na kaya. Sobrang kati na. Lahat sila busy dahil may hinahabol na deadline. Ako na lang ang sasama sa'yo. Ayoko sa'yo, huwag kang lumapit sa akin. Bakit parang ako pa ang may nakakahawang sakit sa atin ngayon? Hindi ba ikaw ang mas nakakadiri?
Pasalamat ka nga na tinutulungan pa kita. Kung ayaw mo, mag-isa ka dyan. Bahala kang lamunin ang sarili mong kasamaan. Tutal, deserve mo naman yan kaya magdusa ka. Oo na. Samahan mo na ako. Hindi ko na to kaya. Ay, para na ako mamamatay sa kate. Nagpaalam si Allison na dalhin si Kira sa ospital. Habang nasa biyahe sila, hindi mapigilan ni Kira na kamutin ang kanyang katawan. Nakatingin lang si Allison habang may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Ano bang nakakatawa? Tingin mo ba masaya ako sa nangyayari sa akin, ha? Pasalamat ka nga hindi ito nangyayari sa'yo eh. Nasa ating dalawa, ikaw naman ang deserving magkaroon ng ganitong kate sa katawan kasi bagay sa pagkatao mo. Makati kang babae. Hindi kaya ka nagkakaganyan dahil masama kang tao? Tingnan mo na nga lang ang ginagawa mo ngayon. Nakikita mong ako na lang ang nag-iisang tao na kayang tumulong sa'yo. Ganyan ka pa makitungo sa akin? Hindi mo ba napapansin na kayong tatlo lang ang nagkakaganito dahil sa sama ng mga ugali ninyo? Baka karma na. Alam mo yun, ginagaba na kayo sa mga pinaggagawa nyo sa ibang tao. Kung isusumbat mo sa akin ang pagsama mo, wag mo na akong tulungan. Kaya ko sarili ko, kaysa magkaroon pa ako ng utang na loob sa taong gaya mo. Hindi na kumibo si Allison dahil ang totoo ay nais niyang samahan ang ate niya para makita kung paano ito nagdurusa sa sakit na siya rin mismo ang may bigay. Nang makarating sila sa ospital, inagapan agad ng doktor ang kati-kati sa katawan ni Kira. Ngunit sa halip na maibsan ang kati, mas lumala pa ang nararamdaman niya. Di ko na kaya. Ayoko na. Dok, ano po bang nangyari sa kanya? Bakit hindi pa rin umiepekto ang gamot? Ipinaliwanag ng doktor kay Allison na kailangan pang obserbahan ang tunay na sakit ni Kira. Sasailalim pa siya sa ibang mga pagsusuri para makita kung allergy ba ito o may kakaibang virus na dumapo sa kanya. Ang kailangan munang gawin ay matigil ang paggamot ni Kira sa katawan niya dahil maaaring magkaroon ng mas malalang problema. Kailangan mong gupitin ang kuko mo. What? No way! Hindi ako papayag. Kakapagawa ko lang ng nails ko eh. Ang mahal ng gastos ko rito. Huwag ka na magmatigas. Kailangan mo yan dahil yan ang isa sa dahilan kaya nagdurugoy ang katawan mo. Ang arte mo kasi masyado eh. Nagmamakaawa pa si Kira na wag yung gawin, ngunit itinuloy pa rin ni Allison. Ilang sandali lang rin ay humupa ang kati ng kanyang katawan. Doon naman nila nakita ang dalawa pa, si Lily na kaibigan ni Kira at si John. Oh, John, nandito ka pala? Siya ba ang asawa mo? Ang ganda niya pala, no? Anong nangyari sa'yo? Parehas ba kayo ni Kira na ginagaba na? Tingnan mo ang buong katawan mo. Inuuod na yata. Pwede ba, Allison? Hindi ka nakakatulong sa akin. Nakikita mo nang hirap na ako sa nangyayari sa akin. Hindi ko nga alam kung anong klaseng sakit to eh. Kahit ang mga doktor, walang makitang findings. Baka nahawa ka na sa mga babae mo. Sana naman wag mong mahawaan ang asawa mo. Mukhang mabait pa naman. Parang ang perfect na nga niya eh. Tapos ang pakilala mo sa office natin, single ka? Dahil sa sinabing ito ni Allison, nag-away ang mag-asawa. Ilang malalakas na hampas ang tumama sa katawan ni John at ilang matutunog na mura. Mukhang alam na ng asawa niya ang mga kalokohan na ginagawa niya at ang pagiging babaero niya. Sumabat naman si Lily na nagagalit dahil sa gulong dulot ni Allison. Shh! Huwag ka na magsalita muna, Lily. Kasi nabubulok na ang bunganga mo. Ayan kasi, ang dami mong masasamang sinasabi sa kapwa mo. Ang baho ng hininga mo, kasing baho ng nabubulok mong budhi. Manahimik ka na sabi, Allison eh. Umalis ka na nga rito. Sa halip na makatulong ka para gumaan ang kalooban namin, naging dagdag stress ka pa. Huwag ka mag-alala, Ate Kira. Iuuwi pa kita sa inyo. Akong bahala sa'yo kasi
Kawawa ka naman. Ang pangit na ng mukha mo. Puro ka pakalmot. Ang dami mo pa namang gasto sa mga skincare mo. Tapos, magiging galisin ka lang? Sa mga sandali na ito, walang paglagyan ang tuwa na nararamdaman ni Allison. Nakikita niya ang mga taong gumawa sa kanya ng masama. Nagdurusa ang mga ito sa sakit na walang lunas. Alam niyang hindi sila magagamot ng mga doktor dahil siya lang ang may kakayahang bumawi ng kulam na ginawa niya. Katulad ng sinabi niya, hinatid niya ang kapatid sa bahay nito. Oh, ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Wala ka man lang bang pasalamat sa akin? Tinulungan kita. Alam kong hindi mo ako tinutulungan. Gusto mo lang makita na nahihirapan ako, di ba? Itong nagpapasaya sa'yo, kaya ngayon, eto ka, nagpapanggap na mabait sa harapan ko. Hindi mo ako maluloko, Allison. Alam kong ganyang galawan. Gamay na gamay mo talaga maglaro ng bait-baitan, ano? Alam mong kahit kailan hindi ako nagpanggap na mabait sa inyo. Naging mabuti naman talaga ako, pero kayo ang patuloy na nagbabalik sa akin ng kasalanan na hindi ko naman ginawa. Bakit? Nung nakitira ko sa inyo, ano bang ginawa mo sa akin? Hindi ba ginawa mo akong alila mo? Pinapakain mo sa akin ang mga tirang pagkain nyo, pero natiis ko yun. Yung mga damit ko, ginagawa mong basahan. Hanggang ngayon, lagi kang galit sa akin. Ano bang ginawa ko masama sa'yo? Maliban sa anak ako sa labas ng tatay mo. Ikaw mismo ang kasalanan, Allison. Alam mong ikaw mismo ang bunga ng kalandian ng nanay mo. Huwag kang umasta na ikaw lang ang kawawa. Bakit? Hindi mo ba matanggap na wala ka naman talagang kwentang tao? Ilang beses kong isinumpa ang mga araw na nakakasama kita dahil ang mukha mo nagpapaalala sa akin ng gabi-gabing pag-iyak ng nanay ko dahil sa sama ng loob. Habang lumalaki ka, lalo rin lumalaki ang galit ko sa ginawa niyong paninira sa pamilya ko. Masaya sana kami kung hindi ka lang dumating. Inaamin ko naman na kasalanan talaga yun ng nanay ko. Pero hindi pa ba sapat ang paghihirap na naranasan ko sa mga kamay mo? Hindi mo mababayaran yan hanggat hindi ka nabubulok sa ilalim ng lupa. Ayoko na makipagtalo sa'yo, ate. Kasi iisa lang naman dapat ang gusto ko. Ang tanggapin mo rin ako. Katulad ng pagtanggap ng mga kapatid natin. Mamamatay na lang ako kaysa tanggapin ka. Kaya ba nakipagsabuatan ka kay John? Hindi ba ikaw ang may pakana nun? Dahil gusto mong tuluyang masira ang buhay ko? Nagtangka na sumagot si Kira, ngunit hindi siya nakapagsalita dahil muli na namang kumati ang katawan niya. Hindi niya mapigilan ang kati na ito, kaya kinamot niya ng kinamot hanggang sa muling napuno ng dugo ang katawan niya. Nasaan ang gamot ko, Allison? Kailangan ko na makainom ng gamot. Hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko na kamutin ang katawan ko. Huwag mo na hanapin ang gamot mo dahil hindi ka naman talaga gagaling dyan. Hindi mo na maaayos ang sarili mo dahil isa na yang sumpa sa'yo. Isa na yang sumpa sa inyo. Malamang, ganyan na rin ang nararamdaman ng dalawa mong kaibigan. Anong ibig mo sabihin? Sinusumpa na kayo ng mga kasalanan ninyo. Kaya huwag ka na magtangka na gamutin yan. Nakikita mo, hindi mo na mapigilan pa ang sarili mo. Dahil yan na mismo ang lalamon sa inyo sa kamatayan ninyo. Anong ginawa mo, ha? Ang sama mong tao! Huwag ka mag-alala, ate. Masaya naman ako makitang nagdurusa ka eh. Hindi sa kamay ng ibang kamatayan ninyo, kundi sa mga sarili ninyong palad. Kayo mismo ang hahalukay ng mga laman ninyo. Gaya ng kung paano nyo hinahalukay ang sugat sa puso ko. Ganyan yun. Ganyan kasakit ang tinitiis ko araw-araw. Isa kang halimaw, Allison. Dapat ikaw ang mamatay. Isa kang demonyo. Tama ka nga. Isa akong demonyo na binuhay ninyo sa galit. Sama-sama tayong magkikita sa impyerno. Pero kayo nga lang muna ang mauuna. Hintayin nyo na lang ako. Hindi ko na to kaya. Maawa ka na sa akin. Patawarin mo na ako. Magkapatid tayo, di ba? Anong sinasabi mo? Humihingi ka na sa akin ng tawad? Kailan ka pa natutong humingi ng tawad? Parang kanina lang, sinabi mong mas gugustuhin mong mamatay kesa tanggapin ako.
Hirap na ako, parang awa mo na. Hindi mapigilan ng mga kamay kong kamutin ang katawan ko. Ramdam ko ang hapdi ng balat ko at parang na ako naliligo sa sarili kong dugo. Parang awa mo na, Allison. Napakasarap pala sa pandinig ng sigaw ng pagdurusa mo. Ganito pala yon. Napakasarap palang panoorin kung paano mo balatan ang sarili mo. Naaamoy mo ba ang dugo mo? Naaamoy mo ba ang maitim na budhi mo, Ate Kira? Alam mo, sa lahat, ikaw ang may pinakamasamang ginawa sa akin. Kaya ngayon, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Hindi ko na talaga kaya, Allison. Maawa ka na sa akin. Pangako ko sa'yo na magiging mabuting tao na ako sa'yo. Gagampanan ko ng pagiging ate ko. Pangako. Ngayon mo pa talaga maiisipan na maging mabuting tao? Kung kailan huli na ang lahat? Hindi na kita mapapatawad pa. Ang dami mong ginawang masama sa akin. Dapat lang naialay ko ang kaluluwa mo sa kadiliman. Kayo ang susi para sa ikatatahimik ko. Para sa ikalalakas ko. Pagod na akong maging mabuting tao, ate. Pagod na akong hintayin ang pagtanggap mo. Bumagsak si Kira sa sahig. Nanghihina at kapos na sa paghinga. Hindi niya pa rin tinitigilan ang sarili niyang kamutin ang mga sugat. Hindi na siya ang kumokontrol sa katawan niya, kundi ang utak ni Allison. Ilang beses na inuntog ni Kira ang ulo niya sa pader. Sige lang, damahin mo yan ng paunti-unti. Ang susunod naman yan, wala ka ng iba pang mararamdaman dahil mamamatay ka na. Ikaw at ang mga kaibigan mo. 3 kaluluwa na kaagad yan. Allison, maawa ka na. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Huwag mong hayaan na matalo ka ng mga pagkakamali na yun. Huwag mong hayaan na matalo ka ng kasamaan. Pakinggan mo mabuti ang kabutihan ng puso mo. Alam kong hindi yan nawawala. Hindi mo na ako makokonsensya dahil wala na akong ibang kayang pakinggan ngayon kundi ang galit kong puso. Sana noon palang pinakinggan mo na ako. Sana noon palang nagsisi na kayo. Napupuno ng galit ang buong bahay hanggang sa biglang may pumasok na isang tao na nagpahupa ng tensyon. Allison, itigil mo na yan, utang na loob. Dala ko ang mga manika. Parang awa mo na. Tigilan mo na to. Anong ginagawa mo rito, Vince? Bitiwan mo ang mga manika! Alam kong hindi ka na nakakapag-isip ng maayos ngayon, Allison. Nababalot ka na ng kadiliman. Huwag mong hayaan na mawala ang dating Allison na nakilala ko. Ang babae na minahal ko ng lubusan. Alam ko na may kasalanan ako rito. Hindi kita pinigilan nung inalok ka ni Lola. Pero huwag naman ang umabot sa ganito kalala. Umalis ka na rito, Vince. Tatapusin ko na to at ayokong makita mo lahat ng gagawin ko. Hindi maaaring hindi kita pakikialaman. Sagot kita, Allison. May pakialam ako sa lahat ng ginagawa mo, lalo na kung alam kong ikapapahamak mo ito. Huwag mong pakinggan ang galit mo. Hindi sa lahat ng bagay kailangan mong gumanti ng kasamaan laban sa kasamaan. Please lang, pakinggan mo ako. Wala kang alam. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ko. Itong klase ng paghihiganti na lang ang kaya ko dahil dito na lang ako makakabawi. Kapag nagawa ko na ito at nagkaroon na ako ng itim na kapangyarihan, ibig sabihin wala nang kahit na sino ang aapi sa akin. May pagtatanggol ko na ang sarili ko. Kaya umalis ka na rito. Ibalik mo sa akin ang mga manika. Mali ka, Allison. Naiintindihan kita. Alam ko ang pinagdaraanan mo. Nasa pamilya ako ng mga mangkukulam. Alam ko ang galit na nararamdaman mo mula sa mga taong ipinapasa sa akin ang kasalanan ng lahi namin. Katulad mo, naisipan kong gumanti sa kanila. Pero hindi matatapos ang paghihiganti kahit pamapatay mo sila. Dahil mananatili sa puso mo ang galit. Babalik at babalik yan sa'yo. Bubuhayin ka niyan. Lalamunin ang tunay mong pagkatao. Hanggang sa hindi mo na alam ang gagawin mo. Tama siya sa mga sinasabi niya, Allison.
Alam natin kahit na anong mangyari, hindi ka rin patatahimikin ng konsensya mo. Gabi-gabi kang dadalawin ng galit. Patawarin mo ako, kapatid ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaganyan. Tumigil na kayo! Tumahimik na kayo! Walang magpapatawad! Hindi ako magpapatawad! Sa pagsigaw ng dalaga, tumalsik si Vince sa lakas ng hangin na tumama sa kanya. Bumagsak ang 3 manika. Ngunit may isang hawak si Vince. Walang nakatarak na karayom doon. Tatapusin ko na itong lahat. Mamamatay kayo. Iaalay niyo ang buhay niyo para sa kapangyarihan na makukuha ko. Sandali. Idamay mo na ako. Kapag pinatay mo sila, madadamay ako. Kailangan ko rin pagbayaran ang lahat. Sa lola ko nagsimula ang ganitong desisyon. Sa akin mo ito tapusin. Hindi kita pinigilan. Hindi kita naipaglaban. Itinarak ni Vince ang isang karayom na may patak ng dugo niya sa isang manikang hawak niya. Dahil sa ginawa niya ay natigilan ng dalaga na ituloy ang ritual. Ano bang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Ngayon mo patunayan sa akin na wala na ang babaeng minahal ko. Na hindi ka na marunong magpatawad at wala ka ng konsensya. Kung tunay na kapangyarihan ang hangad mo, isama mo ang kaluluwa ko sa kabayaran. Gawin mo na, Allison. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Bumagsak ang luha niya kasabay ng pag-upo niya sa sahig. Hindi niya magawa ito dahil alam niyang madadamay si Vince. Dito lang siya nabigyan ng kasagutan na maaari ngang ang paghihiganti na hangad niya ay hindi naman makakabuti sa kanyang buhay. Gawin mo na, Allison. Kung nais mo talaga na makuha ang itim na kapangyarihan. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang madamay ka. Ibig lang sabihin mabuti kang tao. Hindi nawawala sa iyong kabutihang taglay mo. Patawarin mo ako kung hindi ko rin yun nakita sa'yo. Patawarin mo kami. Hayaan mong bumawi ako. Hayaan mong makabawi si ate. Nakaramdam ng paglambot ng puso si Allison. Kahit na may kurot ng galit ang nararamdaman niya, ipinagpatuloy niya pa rin na magpatawad. Kinuha niya ang mga manika. Pinalibutan niya ito ng mga kandila at nagsimulang usalin ang ritual. Habang ginagawa niya ito ay nakakaramdam siya ng sakit sa kanyang katawan, ngunit pinagpapatuloy niya pa rin. Para bang siya na ang nakakaramdam ng mga sakit na dinudulot niya sa iba. Anong nangyayari sa'yo, Allison? Dumudugo ang ilong mo. Binabawi niya ang sumpa. Kailangan mong maging malakas. Labanan mo ang kadiliman. Alam kong makakaya mo yan. Kayanin mong labanan yan, kapatid ko. Gusto kong mabasa mo pa ang huling sulat na bigay sa'yo ng nanay mo. Hawak ko yun. Hindi ko itinapon ang mga gamit niya. Maging maayos ka lang, Allison. Pangako, aayusin ko ang lahat. Tinatangay ng hangin ang dalaga patungo sa kawalan. Pakiramdam niya ay para siyang isang manika na tinatahi ng paulit-ulit. Lumalakas ang hangin, kumakapal ang itim na hamog, ngunit patuloy na lumalaban si Allison. Naririnig niya ang sinasabi ng dalawa na mas lalong nagpapalakas ng puso niya na labanan ang lahat. Ilang sandali pa, namatay ang mga kandila at bumagsak ang dalaga sa sahig. Allison, nagawa mo. Nagawa mo makalabas sa kadiliman. Halika rito. Alam ko nanghihina ka pa. Nawala ng mga kati sa katawan ko. Salamat. Sandali lang. Kailangan ba niya ng tubig? Oo. Pakuha na lang ako. Eto. Painumin mo muna siya para makabawi siya ng lakas. Sa akin na yata ibinabalik ang lahat. Baka ako na ang mamamatay. Hindi yan mangyayari. Nakalabas ka sa kadiliman. Ibig sabihin, hindi ka nagpasakop sa galit mo. Huwag mo na uli gagawin ng bagay na yan, ha? Paano ang lola mo? Sabi niya,
ibibigay niya sa akin ang itim na kapangyarihan. Paano siya? Hayaan mo na si Lola. Nakausap ko na siya. Patawarin mo ako. Dahil hindi kita nailigtas kaagad. Hindi ko naman akalain na gugustuhin mong makuha ang itim na kapangyarihan. Ano na ba ang nararamdaman mo? Ang sakit ng katawan ko. Pero kahit paano, nagiging maayos na ako. Salamat naman at nagawa mo akong patawarin, Allison. Pasensya ka na talaga sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko nakita ang kabutihan sa'yo dahil akala ko parehas kayo ng nanay mo. Malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Ang dami ko palang sakit na naidulot sa'yo. Patawarin mo si ate. Hindi na kinaya ng katawan ni Allison ang pagod, kaya pinagpahinga na muna ito sa kwarto. Kinabukasan, nagising ang dalaga sa naririnig niyang kaluskos. Ay, pasensya ka na. Nagising ba kita? Hindi ko kasi mahila itong box ng nanay mo eh. Ibabalik ko na kasi sa'yo. Pasensya ka na. Hindi ko talaga ito tinapon. Salamat. Mamaya kukunin ko na yan para sa paglipat ko ng bahay. Ayaw mo na ba rito? Pwede ka pa rin naman magstay kung gusto mo. Para naman mas makasama mo palalo si ate. Paano naman ako makakabawi sa'yo? Sigurado ka ba, ate? Oo naman. Sa katunay ang paghingi ko ng tawad sa'yo. Ngayon ko lang napagtanto na ang dami ko palang nagawang mali sa'yo simula nung mga bata pa tayo. Ang akala ko kasi hindi ka nasasaktan kaya mas lalo akong naiinis sa'yo. Kaya lahat na ng masasakit na salita sinasabi ko na sa'yo. Patawarin mo ko. Naging dahilan pa ako para sa paggawa mo ng kasalanan. Sana tunay na ang pagbabago na pinapakita mo sa akin. Ayoko nang bumalik sa ganung gawain. Pakiramdam ko kasi hindi ako ang taong yun. Dahil puro na lang galit ang nararamdaman ko. Pangako, hindi ko na uulitin yon at hindi ko nahahayaang may ibang aapi sa'yo. Oo nga pala, ito palang sulat ng nanay mo sa'yo. Pasensya ka na, ngayon ko lang naibigay. Akong tumanggap niya noon. Matapos na iabot ni Kira ang sulat sa kapatid, umalis na rin kaagad ito. Habang binabasa ni Allison ang sulat ng kanyang ina, hindi niya mapigilan ang maging emosyonal. Lalo na sa huling sinabi nito sa kanya na ang mga kasalanan niya bilang isang babae na pumatol sa may asawa ay kailanman hindi magiging kasalanan ni Allison. Kahit pa man naging bunga siya ng isang pagkakamali. Sinabi rin ng kanyang ina na huwag maging hadlang ang kamalian na yon upang maging mabuti siyang tao. Allison, gising ka na pala. Teka, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Wala. Nabasa ko lang ang huling sulat sa akin ng nanay ko. Grabe. Miss na miss ko na siya. Ang dami ko palang nakaligtaan na payo niya sa akin. Naging masama ako dahil sa galit ko. Hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya na magiging mabuting tao ako. Sa lahat ng klase ng pagsubok na pagdaraanan ko. Halika nga rito. Kulang ka lang ata sa yakap. Alam mo, hindi nawala sa'yo ang pagiging mabuting tao mo. Kasi kung masama kang ang tao, dapat wala na kami dito. Pero mas nanaig sa'yo ang pagpapatawad. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo maaaring dalhin sa masama ng mga galit natin. Ngunit hindi ibig sabihin na nakakaramdam tayo ng galit, hindi na tayo magiging mabuti. Ngayon, tignan mo. Bumalik ka na sa dating Allison na nakilala ko. Alam kong malakas ka at kaya mong bumangon uli. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit na anong mangyari sa'yo, palagi mong tatandaan na narito ako palagi sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Salamat talaga. Ikaw ang taong hindi nang iwan sa akin. Muntik pa kitang maipahamak. Sorry din. Wala yon. Ang mahalaga sa akin, nasa mabuting kalagayan ka na uli. Salamat sa pagmamahal mo.
Dito rin nasukat ang nararamdaman ko para sa'yo. Nararamdaman mo para sa akin? Oo. At gusto ko pang mas lalong maramdaman ang pagmamahal na yun. Kaya, sinasagot na kita. Matamis na ngiti ang ibinahagi ng dalaga sa kanyang nobyo. Tila ba hindi makapaniwala ang binata sa kanyang naririnig. Tila ba naging bagong tao si Allison. Isang tao na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Ilang araw siyang hindi nakapasok sa trabaho. Nang bumalik siya sa opisina, sumalubong sa kanya si Lily na humihingi ng tawad sa mga nagawa niya noon. Galit siya kay Allison dahil matalik niyang kaibigan si Kira. Yun na rin ang naging magandang samahan nila sa opisina, kung saan naging mas malapit palalo ang magkapatid. Doon lamang naramdaman ni Allison ang tunay na kaginhawaan dahil hindi na niya pinagmamakaawa pang muli ang pagtanggap ng kanyang kapatid. Isang araw, habang abala si Allison sa trabaho, nilapitan siya ng nobyo. May gusto palang kumausap sa'yo, babe. John? May kailangan ka ba sa akin? Last day ko na ngayon sa trabaho. Nag-resign na ako. Ang daming nangyari nitong mga nakaraan. Ang dami kong kasalanan sa'yo at sa asawa ko. Patawarin mo ako kung nagtangka ako ng masama sa'yo. At alam ko na hindi lang ako sa'yo nakagawa ng masama. Marami pang mga babae ang niloko ko. Pero sana mapatawad mo ako. Sa naramdaman ko nitong nakaraan, doon ko napagtanto na may gabanga na tumama sa akin. Kailangan ko nang ayusin ang pamilya ko at ang sarili ko. Bata pa ang mga anak ko. Hindi ko gusto na mawalan sila ng ama na gagabay sa kanila. Patawad uli, Allison. Wala na yon. Sana lang tunay nga ang maging pagbabago mo. Huwag ka na magpapadala pa sa tukso dahil kahit kailan, hindi yan makakatulong sa'yo at sa pamilya mo. Huwag mo hayaan na masira ang buhay ng iba at ang buhay mo. Napakagaan nito sa pakiramdam. Para bang ang mga karayom na matagal nang nakatusok sa puso ni Allison ay isa-isa nang nawawala. Nakakahinga na siya ng maayos, nakakapagpatawad at mabilis tumanggap. Mula sa panibagong yugto ng kanyang buhay, alam niyang magiging masaya na siya. Paano nga pala ang lola mo, babe? Bakit wala siya kanina sa bahay niyo? Sinundo siya ni Dad kanina. Dadali na siya pabalik sa probinsya. Mas gusto niya kasi doon. Ang sabi niya, masyado raw maingay ang mga tao rito. Ganun ba? Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya ng maayos. Nakakahiya naman. Huwag kang mag-alala. Alam niyo na ang tungkol sa'yo. Nag-away pa nga kami. Tapos ayun, mukhang nahimas-masa naman siya. Ang sabi niya pa nga, hindi na siya uli mag-aalok sa iba. Nakakatawa lang isipin. Pero sa totoo lang, nakakatakot din. Ang nakakatakot lang doon ay ang paglamon ng galit. Tunay palang nakakatakot ang galit dahil kaya nitong sirain ang isang napakagandang puso. Kaya salamat sa'yo. Isang tao na hindi ako pinabayaan na malunod sa pagkakamali na nagawa ko. Maraming salamat, babe. Malaki na ang naging pagbabago ng buhay ni Allison. Nagagawa na niyang ipakita sa lahat kung sino siya at hindi na mangangamba na may parte ng nakaraan niyang nais niyang takasan. Naging maganda ang daloy ng trabaho niya. Naging masaya ang relasyon nila ng nobyo at higit sa lahat ang samahan nila ng ate niya. Madalas na silang magkasama kapag meron silang pagkikita kasama ang mga kamag-anak nila. Inaaway ni Kira ang sinumang tao na umuungkat ng nakaraan nila at sinasabi na si Allison ay hindi isang kasalanan dahil isa lang din siyang walang muwang na batang isinilang noon. Hindi niya pinili ang mga magulang niya, ngunit ang maganda ay pinili niyang maging mabuting tao.
Sa paglipas ng panahon, nabaon na sa nakaraan ang lahat ng sakit. Napatunayan niyang sa paglipas ng panahon, ang mga sugat ay tuluyang maghihilom. Hindi na nila kailangan pang magpasakop sa itim na kapangyarihan dahil ang pagpapatawad ang siyang magbibigay ng daan sa tunay na paglaya. Shout out sa mga minamahal na apo ni Lola Telang. Maligayang pakikinig kina Ami Viray ng Binangonan Rizal, Marilu Marcelino ng Bataan, Mergy Jade Aroza, Flordeline Castellanes, Andres Ayala, Erlinda Basilio, Cynthia Gallardo, Len TV ng Saudi Arabia, Lito Joe Nakana at sa kanyang pamilya rito sa Pilipinas, ang Nakana family ng O'Donnell Capas Tarlac, Dexter Baguhin, Master Baker at ang A&J Bakery, Ondiano TV, Mardy Suzuki, Marinel de la Cruz, Blue 9045, kila Marie, Jai, Pastor Family ng Nasugbu, Batangas, Jenny Suzuki ng Ubando, Bulacan, Lovely Villar ng Negros Occidental, Susan Abaha ng San Andres Bukid, Manila, Samuel Gamboa, Michael Gamboa, Raquel Hasegawa, Reren Umbahen, Clarissa Telo, Rhea Reyes, kina Marian at Rachel May, Raquel Torno, Loida Sadicon ng Marinduque, Kari Katarig ng Biliran, Leyte, kay Ami Yong, at kay Hazel Fiesta na isa sa mga top commenter ng ating channel. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig, mga apo.